Hello mga kakwento, isang mainit na pagbati at welcome back sa ating channel, ang Tahanan ng Mga Puso. Naniniwala ba kayo sa tadhana? Sa mga pangalawang pagkakataon? O sa mga lihim na pilit man nating ibaon ay laging hinahanap ang daan pabalik? Ang kwentong inyong matutunghayan ay isang paglalakbay sa mga tanong na yan. Isang kwento ng pag-ibig na sinubok ng panahon, tinago ng mga kasinungalingan, ngunit pilit na pinagbubuklod ng isang dugong hindi kayang itatwa. Samahan ninyo kaming sundan ang kwento ni Natala at Amihan dito lang sa Tahanan ng Mga Puso. 7 taon. 7 taon niyang pinaghandaan ng sandaling ito. Ngunit ngayon, habang nakatayo siya sa gitna ng hardin ng Hacienda Kalikasan, pakiramdam ni Tala ay hindi siya kailanman magiging handa. Ang hangin ay sariwa, amoy ng mga bulaklak ng sampagita at rosal. Ngunit para sa kanya, tila ninanakaw nito ang kanyang hininga. Dahil naroon siya, nakatayo malapit sa fountain, katabi ng kanyang bayaw na si Kestrel, nakasuot ng isang crisp na barong. Ang buhok niya ay mas maikli na ngayon at mayroon ng bahagyang mga guhit ng pagod sa gilid ng kanyang mga mata. Ngunit ang tindig, ang paraan ng pagtawa niya na tila nanginginig ang buong mundo. Walang nagbago. Si Amihan, ang kahapon na pilit niyang tinakbuhan. Ang ama ng kanyang mga anak. Tala, halika, dito ka. Ang masiglang tawag ng kanyang kapatid na si Mayari ang pumutol sa kanyang pagkatulala. Hila-hila ni Mayari ang kamay ng nobyo nitong si Kestrel at kasunod nila, si Amihan. Naramdaman ni Tala na nanlamig ang kanyang mga kamay. Automatiko, hinanap ng kanyang mga mata ang kambal. Nakita niya sina Dalisay at Hiraya na masayang naglalaro malapit sa isang puno ng mangga, ligtas sa paningin ng lalaking papalapit. Tala, I'd like you to meet my best man. Siya rin ang best friend ko. Amihan, this is my beautiful sister-in-law. Tala. Masayang pagpapakilala ni Kestrel. Walang kamalay-malay sa bigat ng hangin sa pagitan ng dalawa. Ngumiti si Amihan, isang ngangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. We've met. Ang tipid niyang sagot. Ang boses na yon, malalim at pamilyar, ay tila isang kuryenteng gumapang sa buong katawan ni Tala. Oh, talaga? Gulat na tanong ni Mayari. Hindi mo na ikwento sa akin, sis. Sa pipilitang ngumiti si Tala. Matagal na yon noon, ate. College days. Isang katahimikan ang namagitan. Isang katahimikang puno ng mga salitang hindi masabi. Ng mga tanong na hindi maitanong. Gusto na ni Talang tumakbo, hilahin ang mga anak niya, at magmaneho palayo sa lugar na yon. Mama! Mama! Look po! Ang boses ng maliit na si Hiraya ang bumasag sa tensyon. Tumatakbo ito palapit sa kanya. Hawak ang isang sketchpad. Sa likod nito ay ang kapatid na si Dalisay. Ang galing mo talaga, Hiraya. Puri ni Dalisay sa kapatid. Nakahinga ng maluwag si Tala. Ito ang kanyang mundo, ang kanyang lakas. Ano yan, anak? Pero bago pa man makalapit si Hiraya sa kanya, naunahan na ito ni Amihan. Lumuhod ito para maging kapantay ng bata at ngumiti. Isang tunay na ngiti sa pagkakataong ito. Wow, little man! Ang galing mong magdodrawing! Patingin nga! Nanigas si Tala sa kanyang kinatatayuan. Sige po, tito. Sagot ni Hiraya at iniabot ang sketchpad. Kinuha ni Amihan ang bata at kinarga. Ang bigat mo na pala. Habang tinitingnan ni Amihan ang drawing, ang kanyang kamay ay natural na humawak sa braso ni Hiraya para suportahan ito. At doon niya nakita, sa may pulsuhan ng bata, isang maliit na balat na hugis kalahating buwan. Isang crescent moon. Nakita ni Tala kung paano natigilan si Amihan. Ang ngiti sa kanyang labi ay unti-unting naglaho. Ang kanyang mga mata ay nanatili sa balat na yon, tila hindi makapaniwala.
Dahan-dahan, ang tingin niya ay umangat mula sa bata patungo sa mga mata ni Tala. Isang tingin na puno ng pagkalito at isang umuusbong na tanong. Isang kidlat ng takot ang gumuhit din sa puso ni Tala. Walang pag-aalinlangan, mabilis niyang kinuha si Hiraya mula sa mga braso ni Amihan. "Nako anak, pawis ka na. Halika, punasan kita." Ang kanyang boses ay pilit niyang pinatatag, ngunit nanginginig ang kanyang mga kamay. Mabilis niyang ibinaba ang manggas ng damit ng anak, tinatakpan ng balat. "Excuse me," sabi niya sa lahat, hindi tumitingin kay Amihan. "Medyo mainitin na. Dadalhin ko lang sila sa loob." At walang lingon-likod, hinila na niya ang 2 litong bata palayo. Palayo sa mga matang nagtatanong. Palayo sa lalaking unti-unti nang pinagdudugtong ang mga piraso ng palaisipan. Naiwan si Amihan na nakatayo roon, nakatulala. Ang ingay ng kasiyahan sa paligid ay tila nawala. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang kanang kamay at tiningnan ang sarili niyang pulsuhan. Naroon din ito, isang perpektong balat na hugis kalahating buwan. Eksakto, walang pinagkaiba. At sa sandaling iyon, isang malamig na binhi ng pagdududa ang nagsimulang tumubo sa kanyang puso. Hindi maalis sa isip ni Amihan ang balat na iyon. Kanina pa nagsimula ang reception para sa kasal ni na Kestrel at Mayari. Ngunit ang isip niya ay wala roon. Lumilipad. Bumabalik sa eksena, sa hardin kanina, sa pagkatigagal ni Tala. Sa paraan ng pag-agaw nito sa bata na parabang si Amihan ay isang panganib. Hawak niya ang isang baso ng alak, ngunit hindi niya ito iniinom. Ang mga mata niya ay gumagala. Laging bumabalik sa isang mesa sa di kalayuan kung saan nakaupo si Tala kasama ang 2 anghel. Ang 2 bata. Sino nga ba ang ama nila? Sa loob ng 7 taon, ni minsan ay hindi nabanggit ni Kestrel na may asawa o nobyo si Tala. Ang alam ng lahat, isa siyang single mother. Nagkataon lang ba ang lahat? Tanong niya sa sarili. Ang balat? Ang biglaang pag-alis ni Tala noon? Isang alaala ang biglang pumasok sa isip niya. Ang huling gabi na magkasama sila. Nakahiga sila sa ilalim ng mga bituin sa mismong haciendang ito. Hinawakan niya ang kamay ni Tala at itinuro ang sarili niyang balat sa pulsuhan. "Tingnan mo," bulong niya noon. "Pag nagkaanak tayo, sana isa sa kanila. Makuha to. Para kahit nasaan man ako, may palatandaan ako na sa akin siya." Ngumiti si Tala noon, isang nangiting kasing liwanag ng buwan. "Huwag kang mag-alala," sagot nito. "Kahit wala niyan, malalaman mong sayo sila dahil magiging kamukhang kamukha mo sila." Napapikit si Amihan. Ang sakit ng alaala ay kasing sariwa pa rin ng dati. Makalipas ang 1 linggo, bigla na lang siyang nawala na parang bula. Walang paalam, walang paliwanag. Ibinaba niya ang baso. Kailangan niya ng sagot. Naglakad siya palapit sa buffet table, nagkukunwaring kumukuha ng pagkain. Ngunit ang totoo'y, gusto niya lang mapalapit sa mga bata. Narinig niyang nagtatawanan sila. "Dalisay, dahan-dahan lang sa pagkain ng matatamis," paalala ni Tala sa anak na babae. "Opo, Mama. Isa na lang po," sagot ng bata at kumuha ng isang maliit na cake na may mga manis sa ibabaw. Pinanood sila ni Amihan. Ang paraan ng pagngiti ni Dalisay, kamukhang kamukha ni Tala. Ang puso ni Amihan ay tila pinipiga. Isang pakiramdam ng pagmamahal at pangungulila ang sabay na bumalot sa kanya. Isang pakiramdam na hindi niya maintindihan. Nang biglang nagsimulang umubo si Dalisay. Isang tuyong ubo na sinundan ng sunod-sunod pa. "Anak, okay ka lang?" Nag-aalalang tanong ni Tala. "Mama, Makati po yung lalamunan ko," sabi ng bata, habang kinakamot ang leeg nito. Mabilis na tiningnan ni Tala ang anak
At nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang mga pulang patse-patse na nagsisimulang lumitaw sa balat nito. Oh my God! Dalisay! Nagsimulang magpanik si Tala. Tubig! Kumuha kayo ng tubig! Ngunit bago pa man may makakilos, si Amihan ay nasa tabi na nila. Mabilis, ngunit kalmado. Tiningnan niya ang kinain ng bata sa plato. Mga pilina, Nat, huwag ninyong painumin ng tubig, madiin niyang sabi. Ang kanyang boses ay may awtoridad na pumutol sa pagpapanik ng lahat. It will make it worse. Kestrel, tumawag ka ng medic. Sabihin mo, anaphylactic shock. Natigilan si Tala at napatingin kay Amihan. Gulat at litong-lito. Lumuhod si Amihan sa harap ni Dalisay na ngayon ay hirap ng huminga. Hey sweetie, look at Tito. Breathe slowly, okay? Tulad nito. Ipinakita niya sa bata kung paano huminga ng malalim at dahan-dahan. Paano mo nalaman? Nanginginig na tanong ni Tala. Hindi siya tiningnan ni Amihan. Ang buong atensyon niya ay nasa bata. Pili nuts. Allergic ang pamilya namin dyan. Isang rare genetic allergy. Ang mga salita niya ay simple, ngunit tila isang malakas na sampal kay Tala. Dumating ang medic ng resort at mabilis na binigyan ng injection si Dalisay. Halos kaagad, nagsimulang humupa ang pamumula at naging normal ang paghinga ng bata. Nakahinga ang lahat. Niyakap ni Tala ng mahigpit ang kanyang anak habang nangingilid ang mga luha. Nang masigurong ligtas na si Dalisay, dahan-dahang tumayo si Amihan. Hinarap niya si Tala. Ang paligid nila ay puno ng mga taong nag-uusisa, ngunit para sa kanilang dalawa, tila huminto ang mundo. Walang galit sa mga mata ni Amihan, tanging isang malalim, nakakalunod na kalungkutan. Hinintay niyang magsalubong ang kanilang mga mata. At sa isang boses na halos pabulong, ngunit sapat na para marinig nilang dalawa, nagtanong siya. Kailan pa nagsimula ang allergy niya, Tala? Hindi iyon isang simpleng tanong. Iyon ay isang akusasyon. Isang tanong na may 1,000 kahulugan. Nanigas si Tala. Ang mga labi niya ay nagbukas, ngunit walang salitang lumabas. Ang kanyang mga mata ay napuno ng takot na matagal na niyang itinatago. Siya ay nahuli. At alam niya iyon. Hindi pa siya nakakasagot nang isang boses ang marinig mula sa kanilang likuran. Isang boses na pamilyar, malambing, ngunit para kay Tala, iyon ang tunog ng kanyang pinakamalaking bangungot. Tala, ang tagal nating hindi nagkita. Sabay silang napalingon ni Amihan. Nakatayo roon si Silvan, ang pinsan ni Amihan. Nakangiti ito ng malapad. Ngunit ang mga mata nito ay nakatutok lamang kay Tala. Puno ng isang kahulugang, sila lang dalawa ang nakakaalam. Parang binuhusan ng nagyayelong tubig si Tala. Sa lahat ng tao sa mundo, bakit siya pa? Bakit ngayon pa? Si Silvan. Ang pangalan pa lang ay sapat na para ibalik ang lahat ng sakit, lahat ng takot, lahat ng dahilan kung bakit siya tumakbo papalayo 7 taon na ang nakalipas. Ang nangiti sa labi nito ay parehong-pareho pa rin. Isang nangiting mapanlinlang na nagtatago ng isang madilim na intensyon. Silvan! Pilit na sabi ni Amihan. Ang boses ay may bahid ng inis. Anong ginagawa mo rito? Pinsan. Masayang bati ni Silvan. Tinapik pa sa balikat si Amihan na parang walang nangyari. Invited ako, syempre. Kaibigan ko rin si Kestrel. And look who's here, si Tala. Ibinaling nitong muli ang tingin kay Tala. Lalo kang gumanda. Naramdaman ni Tala na humigpit ang yakap niya kay Dalisay. Excuse me, ipapahinga ko na muna ang anak ko. Mabilis siyang tumalikod. Ayaw niyang makita, makausap, o kahit makasama sa iisang kwarto ang lalaking yon. Sandali, Tala. Hinawakan ni Silvan ang kanyang braso. Mahigpit. Isang kuryente ng galit ang biglang dumaloy sa katawan ni Amihan. Don't touch her, mariin niyang sabi.
at tinabig ang kamay ng pinsan. Nagtaas ng 2 kamay si Sylvan. Easy, pinsan. Kinakamusta ko lang ang isang matagal na kaibigan. Tumingin itong muli kay Tala. Isang makahulugang tingin. Mag-usap tayo mamaya. May mga bagay lang akong gustong linawin. Hindi na hinintay ni Tala ang sagot. Mabilis niyang dinala ang mga anak paalis sa lugar na yon, palayo sa 2 lalaking nag-iiwan ng bigat sa kanyang dibdib. Pagdating sa kanilang silid, at nang masigurong mahimbing nang natutulog ang kambal, napasandal si Tala sa pintuan at napapikit. Ang isip niya ay bumalik sa nakaraan. Nasa isang coffee shop siya, umiiyak. Katapat niya si Sylvan na may itsurang puno ng awa. Hindi ko rin sana sasabihin sa'yo, Tala. Malungkot na sabi ni Sylvan. Pero ayokong nakikita kang umaasa sa wala. Ipinakita sa akin ni tita ang mga text na, "To, ayaw talaga nila sa'yo para kay Amihan." Ipinakita ni Sylvan ang kanyang telepono. Isang mensahe na di umano'y galing sa ina ni Amihan. Puno ng masasakit na salita. Na hindi siya nababagay sa pamilya nila. Na isa lang siyang distraction. Pero mahal ako ni Amihan. Hikbi ni Tala. Umiling si Sylvan. Mahal ka niya, oo. Pero sa huli, pamilya pa rin niya ang pipiliin niya. Sinabi niya mismo sa akin, "It's for the best kung lalayo ka na lang." Ang bawat salita ay tila isang punyal na sumasaksak sa kanyang puso. At iyon ang naging desisyon niya. Lumayo. Para hindi na masaktan. Para hindi maging hadlang. At para itago ang isang lihim na nagsisimula nang mabuo sa kanyang sinapupunan. Napadilat si Tala. Ang sakit ay nandoon pa rin. Ngayon, alam niyang hindi lang awa ang nasa mga mata ni Sylvan noon, kundi tagumpay. Isang katok sa pinto ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Dahan-dahan niyang binuksan at bumungad sa kanya si Sylvan. "Kailangan nating mag-usap," sabi nito, at itinulak ng bahagya ang pinto para makapasok. "Umalis ka," mahinang sabi ni Tala. Ayaw gisingin ang mga bata. Ngumisi si Sylvan. "Ang ganda ng mga anak mo, Tala, lalo na yung lalaki. Kamukhang kamukha niya si Amihan." Nanigas ang buong katawan ni Tala. "Nagkakamali ka." "Talaga ba?" Naglakad si Sylvan palibot sa silid, tila isang ahas na sinusuri ang kanyang biktima. "Alam mo, kanina, may ipinakita sa akin yung batang lalaki. Isang drawing, ang galing. Tila may lahing arkitekto." Huminto ito at humarap sa kanya. Hindi ba't yun ang pangarap ni Amihan noon? Napaatras si Tala. Bawat detalye, bawat butas ay nakikita niya. "Anong kailangan mo, Sylvan?" Tanong niya. Ang boses ay puno ng pagod at galit. "Simple lang," sagot nito. "Si Amihan ang problema. Palagi na lang siya. Sa negosyo, sa pamilya, at noon, sa'yo. Gusto kong masira siya, Tala. At ikaw, kasama ng mga anak mo. Ang perpektong paraan para gawin yon. Hindi ko gagawin." "Gagawin mo," sabi ni Sylvan. Ang boses ay naging malamig at mapanganib. Lumapit ito sa kanya. Halos magkadikit ang kanilang mga mukha. "Itatago mo ang katotohanan. Iiwasan mo siya. O kung hindi..." Hinintay ni Tala ang kasunod. "Ako mismo ang magsasabi sa kanya. Pero sa paraan na ikaw ang lalabas na masama." Isang babaeng makasarili na ipinagkait ang mga anak sa kanyang ama sa loob ng 7 taon. Sa tingin mo, mapapatawad ka pa ba niya? Ang bawat salita ay tumama. Alam ni Tala na tama siya. Ang takot na yon ang dahilan kung bakit siya nanahimik ng ganito katagal. Ngumiti si Sylvan. Alam na panalo na siya. Naglakad ito papunta sa pinto. Bago ito tuluyang lumabas, huminto ito at lumingon. "Tandaan mo, Tala, bulong nito na may kasamang banta. Ang payapang buhay mo at ng mga anak mo nakasalalay sa pananahimik mo." At isinara nito ang pinto.
Iniwan si Tala sa isang silid na biglang naging napakalamig at napakadilim. Tila isang kulungang siya mismo ang gumawa. Hindi mapakali si Amihan. Kanina pa siya pabalik-balik sa loob ng kanyang kwarto sa hasyenda. Nakapatay ang mga ilaw. Tanging liwanag lamang mula sa buwan ang pumapasok sa bintana. Ang ingay ng party sa labas ay matagal nang humina. Ngunit ang ingay sa loob ng kanyang isip ay lalong lumalakas. Ang balat, ang allergy, ang drawing. 3 piraso ng isang palaisipan na ayaw niyang buuin dahil natatakot siya sa kung anong larawan ang mabubuo nito. At si Sylvan, nakita niya kung paano sila nag-usap ni Tala kanina sa reception. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Tala at ang mapanlokong ngiti sa labi ng kanyang pinsan. At pagkatapos, nawala si Sylvan. Ilang sandali lang, nakita niya itong lumabas mula sa hallway kung nasaan ang silid ni Tala. Ano ang meron sa kanila? Sila ba ang magkarelasyon noon? Si Sylvan ba ang dahilan kung bakit bigla na lang siyang iniwan ni Tala? Isang alon ng selos at galit ang bumalot sa kanya. Hindi maari. Kilala niya ang pinsan niya. Isang ahas, isang mga agaw. Hindi na niya kaya. Ang mga tanong ay unti-unting sumasakal sa kanya. Kailangan niya ng sagot. Ngayon na. Mabilis siyang lumabas ng kwarto at naglakad papunta sa silid ni Tala. Hindi na siya nag-isip. Kumatok siya. Malakas, madiin. Ilang sandali, bumukas ng bahagya ang pinto. Sumilip si Tala. Ang muka ay bakas ang pagod at gulat. Nakasuot na ito ng pantulog. Amihan, anong ginagawa mo rito? Gabi na. Kailangan nating mag-usap. Hindi niya hinintay ang paanyaya. Itinulak niya ng bahagya ang pinto at pumasok. Nakikita niya ang kambal na mahimbing na natutulog sa kama. Hinaan mo ang boses mo. Pakiusap ni Tala. Isinara ang pinto. Anong kailangan mo? Humarap si Amihan sa kanya. Ang kaninang kalituhan sa kanyang mga mata ay napalitan ng sakit at frustrasyon. Ano ang mayroon sa inyo ni Sylvan, Tala? Natigilan si Tala. Wala. Huwag mo akong gawing tanga. Bahagyang tumaas ang boses ni Amihan bago niya ito muling pinigilan. Nakita ko kayo. Nakita ko siyang lumabas mula sa direksyon ng kwarto mo. At bakit sa tuwing lalapit ako sa mga anak mo, para kang nakakita ng multo? Bumaba ang tingin ni Tala sa sahig. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Hindi mo alam? Sarkastiko siyang tumawa. Ang balat ni Hiraya, ang allergy ni Dalisay. Sabihin mo sa akin, Tala, nagkataon lang ba ang lahat ng yon? Nanginginig ang mga labi ni Tala. Bawat salita ni Amihan ay isang pako na lalong bumaon sa kasinungalingang matagal na niyang pinaninindigan. Ngunit naaalala niya ang banta ni Sylvan, ang kapakanan ng kanyang mga anak. Tumingala siya, ang mga mata ay punuo ng determinasyon na dulot ng takot. Oo, nagkataon lang ang lahat. Napaatras si Amihan, tila nasampal sa kanyang sagot. At kahit hindi, patuloy ni Tala, ang boses ay tumigas. Wala kang pakialam. Buhay ko ito. Mga anak ko ito. Matagal ka nang wala sa buhay namin, Amihan. Hayaan mo na kami. Ang bawat salita ay isang matulis na patalim. Buhay ko ito. Mga anak ko ito. Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na tumatakbo sa isip ni Amihan. Parang ipinapamukha sa kanya na dayuhan siya. Nawala siyang karapatan. Nawala ang sakit sa mukha ni Amihan. Napalitan ito ng isang malamig at matigas na ekspresyon. Tinitigan niya si Tala, mula ulo hanggang paa, na para bang ngayon lang niya ito nakita. Isang estrangherang nagtatago ng napakaraming lihim. Dahan-dahan siyang tumalikod at naglakad papunta sa pinto. Nakahinga ng maluwag si Tala. Akala niya, tapos na. Ngunit bago buksan ang pinto, huminto si Amihan.
Hindi siya lumingon, ngunit ang kanyang boses ay malamig at puno ng isang bagong determinasyon na hindi pa naririnig ni Tala kailanman. Kung ayaw mong sabihin ang totoo, sabi niya, ang bawat salita ay mabigat at may katiyakan. Hahanapin ko yon sa sarili kong paraan. At lumabas siya ng silid, isinara ang pinto ng may diin. Iniwan si Tala na nanginginig, hindi na lang dahil sa takot kay Silvan, kundi dahil sa isang bagong takot. Ang takot sa isang amihan na hindi na magpapatinag araw ng kasal. Ang buong hacienda kalikasan ay nababalot ng kasiyahan. Ang lahat ay nakangiti, nagtatawanan. Ang lahat maliban kay Tala. Para siyang isang bombang kahit anong oras ay sasabog. Mula pa kagabi, pagkatapos ng pag-uusap nila ni Amihan, hindi na siya mapakali. Bawat sulyap ni Amihan mula sa malayo ay tila isang matalim na tingin na tumatagos sa kanyang kaluluwa. Sis, ayos ka lang? Tanong ni Mayari. Hinawakan ng kanyang kamay. Nakasuot ito ng napakagandang wedding gown. Kanina ka pa balisa. Pilit nang ngumiti si Tala. Okay lang ako, ate. Masaya lang para sa'yo. Ninenerbiyos siguro. Isang kasinungalingan. Nagsimula na ang seremonya sa hardin. Habang naglalakad si Mayari patungo sa altar, napatingin si Tala sa kabilang panig kung saan nakatayo ang mga best men. Naroon si Amihan, nakatitig hindi sa bride, kundi sa kanya. Isang titig na nangangako. Natutuparin niya ang sinabi niya kagabi. Nahahanapin niya ang katotohanan. Mabilis na iniwas ni Tala ang kanyang tingin at hinanap ang kambal. Nakaupo sila sa unang hilera, bantay na bantay ng isa sa kanyang mga pinsan. Nakahinga siya ng bahagya. Natapos ang seremonya at nagsimula na ang reception. Ang mga bata, dahil sa pagkabagot, ay nagsimulang maglaro sa di kalayuan. Hinayaan sila ni Tala. Basta't abot pa rin sila ng kanyang tanaw. May isang bahagi ng hacienda na kasalukuyang ginagawa, isang bagong pavilion. Ligtas naman ito at may mga harang, ngunit doon gustong maglaro ng mga bata. Tala, kanina pa kita hinahanap, sabi ni Mayari, kasama na si Kestrel. Halika, magpicture tayo. Saglit lang ate, babantayan ko lang yung mga bata. Ay nako, andyan naman si pinsan para tumingin sa kanila. Sandali lang to. Hinila na siya ni Mayari. Sa isang iglap na yon, sa isang saglit na paglingon niya para ngumiti sa kamera, nangyari ang lahat. Isang nakakabinging sigaw. Hindi iyon sigaw ng kasiyahan. Iyon ay sigaw ng takot. Si Dalisay! Nahulog po siya. Boses yon ni Hiraya. Binitiwan ni Tala ang lahat. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Tumatakbo siya, ngunit parang napakabagal ng kanyang mga paa. Ang tugtog ng kasal ay napalitan ng tibok ng kanyang puso na dumadagundong. At nakita niya, si Dalisay, nakahandusay sa lupa, sa tabi ng isang mababang scaffolding na ginagamit ng mga pintor. Ang ulo nito ay tumama sa isang nakausling bato at may dugo. Napakakaraming dugo ang umaagos mula sa ulo ng kanyang anak. Bumabasa sa puting bestida nito. Dalisay, anak! Ang sigaw ni Tala ay puno ng paghihinagpis na tila pumunit sa masayang kapaligiran ng kasal. Niyakap niya ang walang malay na katawan ng anak. Anak ko, gumising ka. Dalisay. Nagsimula ang kaguluhan. Ang mga bisita ay nagkakagulo. May mga tumitili. Ngunit isang tao ang nanatiling kalmado. Si Amihan. Nasa tabi na pala niya ito. Mabilis. Desidido. Tumawag kayo ng ambulansya. Bilis! Sigaw niya sa mga staff. Hinubad niya ang kanyang coat at maingat na idiniin sa sugat sa ulo ni Dalisay para pigilan ang pagdurugo. Tala, tumingin ka sa akin, sabi ni Amihan. Ang boses ay matatag ngunit may panginginig. Kailangan nating dalhin siya sa ospital. Ngayon na. Hindi na nila hinintay ang ambulansya.
Binuhat ni amihan si Dalisay at tumakbo sila papunta sa sasakyan. Si Kestrel ang nagmaneho. Pinatakbo ang sasakyan na tila lumilipad. Sa likod, yakap-yakap ni Tala ang anak. Ang dating mainit na katawan ni Dalisay ay unti-unting nanlalamig. Ang mukha nito ay napakaputla. "Huwag anak, huwag mo akong iwan." Hikbi niya. "Parang awa mo na." Bawat segundo ay tila isang kawalang hanggan. Bawat metro na kanilang tinatahak ay isang karera laban kay kamatayan. Ang tanging naririnig na lang sa loob ng sasakyan ay ang tahimik na pag-iyak ni Tala at ang mabilis na paghinga ng lahat. Sa wakas, narating nila ang ospital. Isinugod si Dalisay sa emergency room. Naiwan sila sa labas. Si Tala, nakasandal sa pader, ang damit ay puno ng dugo ng sariling anak. Si amihan, nakatayo sa kanyang tabi, ang mga kamay ay nanginginig pa rin. Lumipas ang tila walang katapusang mga minuto. Sa wakas, lumabas ang isang doktor. Ang muka ay seryoso at hindi maipinta. "Sino po ang ina ng bata?" "Ako po." Mabilis na sagot ni Tala. Tumakbo palapit. "Kamusta po ang anak ko, Dok?" Tumingin ang doktor sa kanya puno ng pag-aalala. "Malubha ang lagay niya. She lost a lot of blood. Kailangan namin siyang salinan ng dugo. Agaran." Huminga ng malalim ang doktor bago ibigay ang balitang yumanig sa buong mundo ni Tala. Pero ang problema, ang blood type niya ay AB negative, napakabihira. AB negative. Ang dalawang salitang iyon ay tila isang bombang sumabog sa gitna ng tahimik na hallway ng ospital. Napasandal si Tala sa pader. Ang kanyang mga tuhod ay tila nawalan ng lakas. Hindi maari. Ang kanyang bulong ay puno ng desperasyon. Alam niya, sa buong buhay niya, alam niyang napakabihira ng blood type na yon. Isang katangiang namana niya at isang katangiang alam niyang wala sa kanya. Kailangan nating maghanap ng donor sa blood bank, pero aabutin iyon ng oras na wala tayo. Paliwanag ng doktor, ang boses ay seryoso. Bawat minuto ay mahalaga. Napatingin si amihan kay Tala na unti-unting bumabagsak sa sahig. Ang mukha ay basang-basa ng luha. Nakita niya ang absolutong kawalan ng pag-asa sa mga mata nito. Ngunit si amihan, hindi. Hindi siya natinag. Dahil sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng trahedya, ang dalawang salitang iyon ay hindi tunog ng isang katapusan para sa kanya. Iyon ay tunog ng isang kasagutan. Isang kasagutan na matagal na niyang hinahanap. Humakbang siya palapit. Ang kanyang anino ay bumalot kay Tala. Ang lahat ng ingay imomay sa paligid. Ang hikbi ni Tala, ang boses ng doktor, ang pagdating ni Mayari at Kestrel ay tila naglaho. Ang tanging naririnig na lang niya ay ang malakas na pintig ng sarili niyang puso. Tumingin siya ng diretso sa doktor. Walang pag-aalinlangan, walang takot. Tanging isang katiyakan na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. "Iyan ang dugo ko." Natigilan ang lahat. Napatingala si Tala mula sa kanyang pagkakaupo sa sahig. Ang mga matang puno ng luha ay nanlalaki sa gulat at hindi paniniwala. Si Mayari ay napatakip ng bibig. "Kunin ninyo ang sa akin." Ulit ni amihan. Ang boses ay matatag at hindi natitinag. "AB negative. Iyon ang dugo ko." Hindi na nagsayang ng oras ang doktor. Agad siyang inasikaso ng mga nurse. Habang dinadala siya sa isang silid, ang mga mata ni amihan ay hindi humiwalay kay Tala. Nakita niya ang pagguho ng lahat ng pader na itinayo nito sa loob ng 7 taon. Ang lahat ng kasinungalingan, ang lahat ng pagtatago, lahat ay nawasak sa isang iglap. Lumipas ang isang oras na puno ng katahimikan at mga tingin na may 1,000 kahulugan. Lumabas ang doktor na may ngiti sa labi. Stable na ang bata. The transfusion was successful. Nailigtas ninyo ang buhay niya.
Isang kolektibong hininga ng ginhawa ang pinakawalan ng lahat. Ngunit ang tensyon ay hindi nawala. Nagbago lang ito ng anyo. Nang makalabas si Amihan mula sa silid, naglakad siya ng dahan-dahan palapit kay Tala na nakatayo na ngayon sa isang sulok, yakap-yakap ang sarili. Huminto siya sa harap nito. Wala na ang galit. Wala na ang selos. Ang natitira na lang ay isang malalim, nakakapanlambot na sakit. Ang sakit ng 7 taong pagkakataong ninakaw sa kanya. Bakit? Iyon lang ang tanong niya. Isang salita. Ngunit naglalaman ng bigat ng 7 taon. Nagsimulang umiling si Tala. Ang mga luha ay muling dumaloy. Amihan, ako. Patawarin mo ako. Bakit mo ipinagkait sa akin ang mga anak ko, Tala? Ang kanyang boses ay basag, puno ng hinanakit. Bakit mo ako hinayaang mabuhay sa loob ng 7 taon na hindi ko alam na meron pala akong 2 dahilan para mabuhay? Hindi makasagot si Tala. Ang bawat kataga ay tila isang suntok sa kanyang dibdib. Paano niya ipapaliwanag ang isang desisyong ginawa dahil sa kasinungalingan? Hindi niya namalayan, lumapit na pala si Mayari sa kanila. Hinawakan nito ang balikat ng kapatid. Ang mukha ni Mayari ay puno ng awa para kay Tala. Ngunit meron ding determinasyon. Tumingin si Mayari kay Amihan at pagkatapos ay kay Tala. Sabihin mo na ang totoo. Tala, sabi ni Mayari sa isang boses na malinaw at matatag, sapat para marinig nilang lahat. Ang lahat-lahat. Nag-angat ng tingin si Tala sa kanyang kapatid, nagmamakaawa. Ngunit nagpatuloy si Mayari, ang mga mata ay nakatutok sa kapatid. Tungkol kay Silvan, narinig ni Amihan ang pangalang iyon. Silvan, ang pangalan ng pinsan niya. Ang pangalan ng lalaking palaging anino ng kanilang relasyon. Napalingon si Amihan. Ang sakit sa kanyang mga mata ay unti-unting napalitan ng isang nakakakilabot na realisasyon. Ang lahat ng piraso ng palaisipan, ang biglaang pag-alis ni Tala, ang paglitaw ni Silvan sa kasal, ang takot sa mga mata ni Tala, ay biglang nag-ugnay-ugnay. At sa wakas, naintindihan niya. Hindi lang siya pinagkaitan, nilinlang siya. Silvan? Ang pagkakabigkas ni Amihan sa pangalang yon ay hindi na tanong. Isa iyong kumpirmasyon, isang piraso ng salamin na bumuong muli at nagpakita ng isang masakit na refleksyon ng nakaraan. Napatingin siya kay Tala. Naghihintay. Alam ni Tala na wala na siyang takas. Tapos na ang pagtatago. Sa tulak ng kanyang kapatid at sa bigat ng katotohanang nabunyag na, nagsimula siyang magsalita. Ang kanyang boses ay nanginginig sa simula, halos pabulong. Pagkatapos ng huli nating gabi sa hasyenda, nalaman kong buntis ako. Panimula niya, ang mga mata ay nakatitig sa malamig na sahig ng ospital. Masaya ako, Amihan. Sobrang saya ko. Plano ko sanang sabihin sa'yo. Huminto siya, huminga ng malalim. Pero kinausap ako ni Silvan. Sa bawat salita, unti-unting nabubuo ang kwento. Ikinuwento niya ang lahat. Ang mga mensaheng ipinakita sa kanya. Ang mga kasinungalingang sinabi ni Silvan tungkol sa pamilya ni Amihan na ayaw di umano sa kanya. Ang mga salitang tumatak sa kanyang isip na pipiliin ni Amihan ang pamilya nito kaysa sa kanya. Naniwala ako. Pag-amin niya, ang boses ay basag na ng tuluyan. Naniwala ako dahil bata pa ako at takot. At ang sakit-sakit isipin na magiging hadlang lang ako sa'yo, sa pamilya mo. Kaya ako umalis. Akala ko, iyon ang tama. Akala ko, pinoprotektahan kita. Pinoprotektahan ko ang mga anak natin mula sa rejection. Habang nagsasalita si Tala, ang ekspresyon ni Amihan ay nagbago. Ang sakit ay napalitan ng isang madilim na galit. Isang galit na hindi para kay Tala, kundi para sa lalaking sumira sa kanila. Ang kanyang mga kamao
ay nakakuyom ng mahigpit sa kanyang gilid. Sinungaling siya. Maring sabi ni amihan. Mahal na mahal ka ng pamilya ko, Tala. Ikaw ang hinihintay nila na ipakilala ko. Sa wakas, nag-angat ng tingin si Tala. Sa mga mata ni amihan, nakita niya ang katotohanan. At ang bigat ng 7 taong pagkakamali ay dumagan sa kanya ng buong buo. Patawarin mo ako, hikbi niya. Sa katangahan ko, sa kaduwagan ko, patawarin mo ako. Hindi sumagot si amihan. Tumalikod ito at nagsimulang maglakad palayo. Saan ka pupunta? Takot na tanong ni Tala. Huminto si amihan, ngunit hindi lumingon. Kailangan kong tapusin to. Bumalik si amihan sa hasyenda na nag-aalab ang dibdib. Ang kasalan ay tapos na. Karamihan sa mga bisita ay wala na. Nakita niya si Silvan na nag-aayos ng gamit, patakas na aalis. Silvan! Ang tawag ni amihan ay parang kulog. Lumingon si Silvan at nang makita ang itsura ni amihan, nagbago ang ekspresyon nito mula sa pagkagulat tungo sa pag-aalala. Pinsan, kamusta na yung bata? Narinig ko ang nangyari. Isang malakas na suntok sa panga ang pumutol sa kanyang sinasabi. Natumba si Silvan sa sahig. Huwag mo akong tawaging pinsan, sigaw ni amihan. Ang boses ay puno ng galit na naipon sa loob ng 7 taon. Alam ko na ang lahat. Ang mga kasinungalingan mo, ang paninira mo sa amin ni Tala. Sinubukan ni Silvan na tumayo at mag-deny. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Huwag ka nang magpanggap. Hinawakan ni amihan ang kwelyo nito at itinaas. Sinira mo ang buhay ko, ang pamilya ko. Ninakaw mo sa akin ang 7 taon na dapat sana ay kasama ko ang mga anak ko. Ginawa ko yon dahil mahal ko si Tala. Sigaw pabalik ni Silvan. Hindi pagmamahal yan, sagot ni amihan. Kadamutan yan. Sinira mo ang buhay ng babaeng sinasabi mong mahal mo para lang sa sarili mong kapakanan. Ang kanilang sigawan ay nakaagaw ng atensyon ng iilang natitirang staff at nina Kestrel at Mayari na kararating lang. Anong nangyayari dito? Tanong ni Kestrel. Itong demonyo na to ang may kasalanan ng lahat, sabi ni amihan. Sa huli, walang nagawa si Silvan sa harap ng galit ni amihan at sa mga matang mapanghusga ni na Kestrel at Mayari, inamin niya ang lahat. Si Kestrel, bilang isang maimpluwensyang negosyante, ay tiniyak na ang panlolokong iyon ay magkakaroon ng kabayaran, hindi lang sa personal, kundi pati na rin sa profesional. Pinalaya si Silvanan sa hasyenda, dala ang kahihiyan at ang pagkawasak ng kanyang reputasyon. Matapos ang lahat, naiwan si amihan na nakatayo sa gitna ng hardin. Humupa na ang galit at ang natira ay isang malawak na espasyo ng pagod at kalungkutan. Bumalik siya sa ospital. Gabi na. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng silid ni Dalisay. Ang ilaw ay madilim. Tanging isang maliit na lamp sa gilid ang nakabukas. Nakita niya si Tala. Nakaupo sa isang silya sa tabi ng kama. Ang ulo ay nakapatong sa gilid ng higaan, natutulog. Hawak pa rin nito ang kamay ng natutulog na si Dalisay. Sa kabilang kama, mahimbing na ring natutulog si Hiraya. Ang pamilya niya, ang pamilyang ninakaw sa kanya, ngayon ay nasa harapan na niya. Huminto siya sa may pintuan, pinagmamasdan ang eksena. Hindi na galit ang nararamdaman niya, hindi na rin sakit. Tanging isang malalim na pangungulila. Huminga siya ng malalim. May mga sugat na kailangang gamutin, may tiwalang kailangang buuin muli, at may 7 taong kailangan nilang bawiin. Naglakad siya papasok. Ang bawat hakbang ay mabigat, ngunit puno ng isang bagong pag-asa. Nagising si Tala sa isang magaang tapik sa kanyang balikat. Nang imulat niya ang mga mata, bumungad sa kanya ang mukha ni amihan. Dala-dala ang 2 tasa ng mainit na kape. Umaga na. Ang sikat ng araw ay dahan-dahang pumapasok sa bintana ng silid sa ospital.
Gising na pala ang mga prinsesa ko, sabi ni Amihan sa isang mahinang boses, nakangiti habang nakatingin kina Dalisay at Hiraya na pareho ng gising at naglalaro sa kama. Umupo si Tala ng maayos at tinanggap ang kape. Salamat! Ang salitang iyon ay hindi lang para sa kape, kundi para sa lahat. Umupo si Amihan sa silya sa tabi niya. Sa loob ng ilang sandali, tanging katahimikan ang namagitan sa kanila. Habang pinapanood, ang mga batang hindi malay sa bigat ng pinagdaanan ng kanilang mga magulang. Patawarin mo ako, Amihan, muling sabi ni Tala. Binasag ang katahimikan. Alam kong paulit-ulit ko nang sinasabi, pero hinawakan ni Amihan ang kanyang kamay. Ang init niyon ay tila isang lunas sa nanlalamig niyang puso. Ako rin, Tala. Pag-amin ni Amihan, tinitingnan siya ng diretso sa mata. Patawarin mo ako dahil sa pagiging pabaya ko sa hindi ko paglaban para sa atin noon. Kung naging mas matatag lang ako, kung hindi kita hinayaang umalis ng ganoon kadali, sana hindi na sayang ang 7 taon. Sa mga matang iyon, wala nang nakita si Tala, kundi sinseridad at pagmamahal. Ang pagmamahal na akala niya ay matagal nang nawala. Hindi sila nasayang, sagot ni Tala, habang tumutulo ang luha na hindi na dahil sa sakit, kundi sa ginhawa, dahil sila ang naging bunga. At sabay nilang tiningnan ang kambal. Sa mga sumunod na araw, nagsimula ang dahan-dahang paghilom. Si Amihan ay hindi umalis sa tabi nila. Siya ang nag-asikaso sa mga bata habang nagpapagaling si Dalisay. Iyon ang mga araw na unang tinawag siyang Papa ni Hiraya. Iyon ang mga araw na unang nakatulog si Dalisay sa kanyang mga braso. Bawat tawa ng mga bata, bawat maliit na sandali, ay tila isang pambawi sa mga taon na nawala. Ilang buwan ang lumipas. Isang gabi, dinala ni Amihan si Tala pabalik sa Hacienda Kalikasan. Ngunit sa pagkakataong ito, walang mga bisita, walang gulo, tanging silang dalawa lang. Dinala niya si Tala sa mismong lugar kung saan sila huling nagsama, sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, sa ilalim ng libu-libong mga bituin. May mga ilaw na nakasabit sa mga sanga at isang kumot na nakalatag sa damuhan. Naalala mo pa ba ang lugar na to? Tanong ni Amihan. Tumango si Tala. Ang puso niya ay kumakabog. Dito mo sinabi sa akin ang tungkol sa balat mo. Ngumiti si Amihan. Dito ko rin gustong sabihin sa'yo ang tungkol sa kinabukasan natin. May kinuha siya mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na kahon. Lumuhod siya sa harap ni Tala. Tala, panimulan niya. Ang boses ay puno ng emosyon. Binigyan mo ako ng 2 pinakamagandang regalo sa buhay ko, kahit hindi ko pa alam noon. Ngayon, gusto kong ibigay sa iyo ang natitirang bahagi ng buhay ko. Gusto kong bumawi sa lahat ng nawalang umaga at gabing hindi kita kapiling. Gusto kong bumuo ng pamilya kasama ka, kasama sina Dalisay at Hiraya, sa paraang tama at buo. Binuksan niya ang kahon. Sa loob, isang singsing na may maliit na diamante ang kumikinang sa ilalim ng mga ilaw. Tila isang nahulog na bituin. Tala, mahal ko, will you marry me? Sa pagitan ng kanyang mga luha, tumango si Tala ng paulit-ulit. Yes! Bulong niya. Yes, Amihan! Yes! Isinuot ni Amihan ang singsing sa kanyang daliri. Tumayo ito at niyakap siya ng mahigpit. Sa ilalim ng mga bituing naging saksi sa kanilang pag-iibigan, ang kanilang mga labi ay muling nagtagpo. Isang halik na naguhugas sa lahat ng sakit ng nakaraan at nangangako ng isang matamis na simula. Ang kanilang kasal ay simple, ngunit puno ng kahulugan, ginanap sa mismong hacienda kung saan sila muling pinagtagpo. Ang mga abay ay walang iba, kundi sina Dalisay at Hiraya, na may pinakamalapad na ngiti habang pinapanood ang kanilang mga magulang na sa wakas
ay nagiging isa. Isang hapon, ilang buwan matapos ang kasal, nakatayo sina Tala at Amihan sa balkonahe ng kanilang bagong bahay. Tanaw ang dalawang anak na masayang naghahabulan sa hardin. Niyakap ni Amihan si Tala mula sa likod. Ang mga kamay ay nakapatong sa tiyan nito. "Kamusta na ang bunso natin dyan?" Malambing niyang tanong. Huminga ng malalim si Tala. Isinandal ang ulo sa dibdib ni Amihan at ipinatong ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng mga kamay nito. Ang kanyang tiyan ay bahagya ng umuumbok. "Masaya siya," sagot ni Tala. Nakangiti. Sabi niya, "Kumpleto na raw tayo." Tumingin si Amihan sa kanyang mga anak at pagkatapos ay sa kanyang asawa. Ang babaeng minahal niya noon, ang babaeng nawala sa kanya, at ang babaeng muling ibinalik ng tadhana, ang kanyang Tala, ang kanyang bituin. Sa wakas, bulong ni Amihan, hinalikan ang buhok ni Tala. Buo na tayo. At sa paglubog ng araw, sa gininto ang liwanag na yumayakap sa kanilang apat, na malapit ng maging 5, natagpuan nila ang kanilang paraiso. Hindi sa isang lugar, kundi sa piling ng isa't isa. At dito po nagtatapos ang kwento nila, Tala at Amihan. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang pag-ibig, gaano man katagal magkawalay, ay laging may kakayahang mahanap ang daan pauwi. Ipinakita nila sa atin na ang pagpapatawad ay hindi paglimot sa nakaraan, kundi pagtanggap na may mas magandang bukas na naghihintay. Taos-puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang pag-iibigan. Ang inyong mga reaksyon, komento at suporta ang nagbibigay buhay sa aming mga kwento. Ano po ang pinakapaborito ninyong eksena? At anong aral ang inyong natutunan sa paglalakbay ni Tala at Amihan? I-comment nyo lang po sa ibaba dahil nasasabik kaming basahin ang inyong mga saloobin. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button, ay share sa inyong mga kaibigan at kapamilya. At kung hindi pa po kayo nakakasama sa ating pamilya, mangyaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga kwento. Muli, ako po ang inyong lingkod. Mula dito sa Tahanan ng Mga Puso, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento, at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Hanggang sa muli. Paalam.